Minsan napapatanong tayo, ano nga bang meron sa langit? Bakit sinasabing maganda dito? At maraming may gustong makapunta dito. Una, nandoon ang Diyos at ang Panginoong Hesukristo. Colossus chapter 3 verse 1, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit, kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ikalawa, may mga anghel sa langit. Mateo chapter 24 verse 36. Tungkol sa araw o sa oras ng aking pagbabalik, wala nakakaalam nito. Kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na anak ng Diyos, ang Ama lang ang nakakaalam nito. Pangatlo, wala nang kasalanan sa langit. Pahayag chapter 21 verse 4. Papahiring niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit, sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Pangapat, hindi makakapasok sa langit ang mga makasalanan. Dahil doon, hindi na tayo magkakasala at ang mga makakapasok lang ay ang mga nakasulat ang pangalan sa libro ng buhay. Pahayag chapter 21 verse 27. Pero hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ang mga gumagawa ng mga bagay na nakakahiya at ang mga sinungaling. Ang mga makakapasok lang doon ay ang mga taong nakasulat ang pangalan sa aklat ng tupa, na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Panglima, makikita at makakasama natin ang mga mahal natin sa buhay na naniniwala at tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Unang Tesalonica chapter 4 verse 14. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos sa mga sumasampalataya kay Jesus at isasama niya kay Jesus. Panganim, may mga rewards tayong makukuha base sa ginawa natin dito sa lupa. Mateo chapter 5 verse 12. Ganoon din ang ginawa nila sa mga propeta noong una. Kaya mag-alala kayo, dahil malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Lucas chapter 6 verse 23. Ganoon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta noon. Kaya kung gawin ito sa inyo, mag-alala kayo at lumukso sa tuwa, dahil malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Ikalawang Korinto chapter 5 verse 10. Sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan, tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Pangpito, sasamba tayo sa Diyos. Pahayag chapter 4 verse 10 to 11. Lumuluhod at sumasamba sa kanya ang 24 na namumuno. Iniaalay nila ang mga korona nila sa harap ng trono at sinasabi, karapat-dapat po kayo, Panginoon naming Diyos, na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan, dahil kayo ang lumikha sa lahat ng bagay, at ginawa ninyo ang mga ito ayon sa inyong kagustuhan. Pangwalo, bagong katawan. Unang Korinto chapter 15 verse 42 to 49. Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay, ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit kapag ito'y muling binuhay, hindi na ito mabubulok kailanman. Ang katawang inilibing ay pangit at mahina, ngunit kapag ito'y muling binuhay, ito'y maganda na at malakas. Ang katawang inilibing ay panlupa, ngunit kapag ito'y muling binuhay, ito'y panlangit na, sapagkat kung mayroong katawang panlupa, ay mayroon din namang katawang panlangit. Sinasabi sa kasulatan, ang unang tao na si Adan ay binigyan ng buhay, ngunit ang huling Adan na si Kristo ay espiritong nagbibigay buhay. Hindi ang panlangit na katawan ng nauna kundi ang panlupa, at pagkatapos noon ay ang panlangit naman. Ang unang tao na si Adan ay mula sa lupa, ngunit ang pangalawang tao na si Kristo ay mula sa langit. Ang katawang panlupa ay katulad ng katawan ng tao na gawa sa lupa, at ang katawang panlangit ay katulad ng katawan ng nagmula sa langit. Kaya kung paano ang katawan natin ngayon ay katulad ng kay Adan na nagmula sa lupa, darating ang araw na ang katawan natin ay magiging katulad ng kay Kristo na nagmula sa langit. Pangsyam, makikita rin natin ang 24 na trono at 24 na namumuno. Pahayag chapter 4 verse 4. Nakapaligid sa trono ang 24 pang trono, kung saan nakaupo ang 24 na namumuno na nakaputi at may mga koronang ginto. Mababasa din natin sila sa Pahayag chapter 4 verse 10 to 11. Lumuluhod at sumasamba sa kanya ang 24 na namumuno. Iniaalay nila ang mga korona nila sa harap ng trono at sinasabi, karapat-dapat po kayo, Panginoon naming Diyos,
na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan, dahil kayo ang lumikha sa lahat ng bagay, at ginawa ninyo ang mga ito ayon sa inyong kagustuhan. Pang-10, wala ng dagat sa bagong langit. Pahayag chapter 21 verse 1. Pagkatapos nito, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa. Naglaho na ang dating langit at lupa, pati na rin ang dagat. Pang-11, wala na ding araw at buwan doon, at ganoon din ang gabi sa bagong langit. Pahayag chapter 21 verse 23. Hindi na kailangan ng araw o ang buwan sa lungsod, dahil ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag, at ang tupa ang ilaw doon. Pahayag chapter 21 verse 25. Palaging bukas sa mga pinto ng lungsod dahil wala ng gabi roon. Pahayag chapter 22 verse 5. Wala ng gabi roon, kaya hindi na kailangan ng mga ilawan o ang liwanag ng araw, dahil ang Panginoong Diyos ang magiging ilaw nila, at maghahari sila magpakilanman. Lamang po, maraming salamat and God bless.